ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oy, 6 minutes after 3 ng hapon. Tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso, tuwing Sabado alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Ascenso. Oy, magandang hapon po sa inyong lahat. Agri Ascenso na naman. At tayo po ay mag-aaral at mag-uusap na naman tungkol sa mga paraan ng maunlad na pagsasaka. Wala po si Ma'am Nyet, kasama ko ang aking partner na si Karen Oyong. Karen? Yes, kasamang Henry, magandang hapon po at sa lahat ng mga ka-agri at Happy Valentine's Day sa ating lahat. Oo. Sa mga may kadate at maging sa lahat ng walang kadate. Happy Valentine's Day Happy pa rin sa inyo. Dapat ang Valentine. Correct. Kaya. Ngayon sa pagdiriwang partner ng Araw ng Mga Puso, tampok sa ating episode, ang kakaibang regalo. Ang edible bouquet. Ay, wow. Okay to Yun yung bulaklak na nakakain. Okay Ano ba ito? Chicharong bulaklak ba ito? Mukhang masarap yan, pero dapat hinay-hinay lang dyan. Kasi alam mo naman, ang kolesterol. Pero bukod daw sa pagiging masustansya at praktikal, ito yung makabuluhan dahil gumagamit ng lokal na ani mula sa ating mga magsasaka. Yun. At ngayong hapon, partner, makakapanayam natin sa ating programa ang may-ari ng Organikian. Or paano ba to? Organikian or Organikian Urban Farm. Napakalapit lang po nila dito sa ating istasyon, partner. Ay, isang sakay lang. Yes, sa Coronadal, South Cotabato. Sila yung gumagamit ng konseptong ito, partner, yung edible bouquets. So alamin natin kung paano nila nabuo yung idea, ano yung inspirasyon sa likod niyan, at kung paano sa pamamagitan ng kanilang farm ay naipapakita nila ang malikhaing paraan ng pagtangkilik sa lokal na produkto. Ang edible bouquet ay patunay na ang pagsasanib ng agrikultura at inobasyon ay naghahatid ng dagdag na kita para sa mga magsasaka at kasiyahan para sa mga mamimili. Mamaya, yung ating panauhin makakasama po natin sa linya. Pero bago yan, last week partner, ang ating naging episode ay may kaugnayan din sa Valentine's. Yes, Pinag-usapan natin naman yung cacao, processor at artisan chocolates. At nakasama si Ma'am Joy Sidel Masias. Siya yung may-ari ng Aconi Chocolates. Ayan. Siya yung panauhin tampok sa episode 247 na. Mantakin mo yan, partner, at magsi-season 7 na rin tayo. Konting kembot na lang. Ayan. Longest running, ha? Ayan. So, ito nga ang panauhin ng programa. Tampok po siya sa episode 247 ng Agri Ascenso. Si Miss Joy Sidel Masias. Miyembro siya ng Davao City Chocolate Processors Association Incorporated. Siya rin yung owner ng Aconi Chocolates. Siya ay aktibong kalahok sa lokal na cacao at chocolate processing industry sa Davao City. Ayan. At sila po ay sa Davao Chocolate Processor Association. Yun yung binuo sa tulong po ng City Agriculture Office ng Davao na may layuning pagsamasamahin ng mga cacao processor sa lungsod
Layunin po nitong palakasin ang produksyon at kalidad ng tableya at tsokolate sa pamamagitan ng kolektibong pagkilos. Alam mo, may positive na mga benepisyo kasi ang pagsanib sa mga asosasyon katulad nitong DCCPAI. Sabi ni Ma'am Joyce, ibinahagi niya sa atin ang pagiging bahagi ng isang asosasyon. Nagbibigay ito ng mas malawak na access sa training, sa seminars, pati market opportunities. Nakakatulong din daw ito, partner, upang mapalakas ang boses ng mga processor sa pakikipag-ugnayan sa pamahalaan. At speaking of pamahalaan, may suporta naman ng pamahalaan dahil aktibong sinusuportahan po ito ng DAATI, DTI, LGUs at NGOs, ang asosasyon sa pamamagitan po ng tinatawag na capacity building at technical assistance. Ang mga suportang ito naman ay nakatuon sa pagpapahusay ng kalidad at competitiveness ng cacao products. At nakwento rin ni Ma'am Joy sa atin, partner, last week, yung pagkakatatag naman ng kanyang business, yung Akoni Chocolate. So, matapos kasi ang ilang taong karanasan niya sa paggawa ng tsokolate, na itatag nga niya yung kanyang business na Akoni Chocolates para sa iba't ibang kooperatiba at cacao processor sa Davao City. Mula sa karanasan niya, nabuo ang brand na nakatuon sa paggawa ng tableya at artisan chocolates gamit ang lokal na cacao. Opo, at may mga produktong tsokolate po sila, gumagawa sila nung of course yung Akoni chocolate tableya, instant tableya, artisan chocolates tulad ng dark at flavored chocolates. Kabilang po sa mga variants ang durian, masarap yan, mangosteen, mango, kape, mint at cinnamon na gawa mula sa lokal na kakao ng Davao. At syempre, nag-level up sila sa traditional na tableya sa pamamagitan ng instant mix. Ito kasi, partner, pwede, naikwento rin ni Miss Joyce, pwede mo siyang dalhin sa opisina, baon mo, madali lang daw kasing ihanda at timplahin. Ito ay tugon sa pangangailangan ng modernong merkado para sa convenience naman, pero hindi nasa sacrifice yung kalidad. Basic sa kanilang processing pala yung pagpili po ng tamang cacao beans. Tapos niro-roast nila, gigilingin, tapos temper, and then ang layunin po ng proseso para yung lasa at aroma po ng cacao ay ma-preserve dun sa quality po ng chocolate na kanila pong ginagawa. And positive, partner, yung pagtanggap ng mga mamimili sa mga produktong tsokolate ng Akoni. Ipinapakita nito ang lumalaking interes ng merkado sa lokal at pati na rin sa artisan chocolates. So mahalaga po na ipakita ng episode natin last week na mahalaga ang pagkakaroon ng organisadong asosasyon sa pagpapaunlad ng cacao at chocolate industry. Pinagtitibay nito ang papel ng ATI at mga katuwang na ahensya sa pagpapalakas ng kakayanan ng mga processors. So, yan po ang ating last week episode. Samantala, sasamahan tayo ni Karen. Narito naman ang ating Agri-Balita. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agri-Balita. Narito ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Ilulunsad ng DA ang Village Type Feed Complete Chain Project, isang village-based feed ecosystem na layong mapalakas ang produksyon ng mais at hayop, mabawasan ang gasto sa pagkain at mapataas ang kita sa kanayunan sa pamamagitan ng mga agribusiness na kooperatiba. Sa ilalim nito, susuportahan ng mga kooperatiba sa integrated operations mula produksyon hanggang feed processing na may pondo nga abot sa 40 million pesos bawat proyekto para sa makinarya, pasilidad at pagsasanay. Inaasahang makatutulong ang programa sa pagpapalakas ng lokal na agribusiness, pagtaas ng kita sa kanayunan at pagpapatatag ng supply ng pagkain ng bansa. Samantala, matagumpayin isinagawa noong nakaraang araw sa Barangay San Simon, Aringay, La Union ang Corn Harvest Festival para sa Adaptive Balance Fertilization Strategy 2026, kung saan nakapagtala ng 147% na pagtaas ng ani ang SSW Agricultural Wealth of Farmers Association Incorporated. Malugod na nagpapasalamat ang mga miyembro ng SSW Association sa DA Bureau of Soils and Water Management sa patuloy na suporta at teknikal na gabay na nagbigay daan sa mas mataas na produksyon ng mais. Dinaluhan din ang aktibidad ng mga kinatawan ng lokal na pamahalaan at iba pang katuwang
pinagkatuwang ng ahensya bilang pagkilala sa tagumpay ng mga magsasaka at sa pagsulong ng mas masaganang ani. Para sa iba pang updates at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka, i-follow ang kanilang Facebook page sa at DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. Samantala, magsasagawa naman ng course on swine artificial insemination mula February 16 hanggang 20 ang International Training Center on Pig Husbandry sa Lipa City sa Batangas. Bukas ito para sa mga nais matuto ng makabagong teknolohiya sa pagpaparami ng baboy upang mapataas ang produksyon at mapabuti ang pamamahala sa swine production. Gaganapin ito ng face-to-face. Kaya kung kayo po ay interesadong sumali, mag-register na sa pamagitan ng QR code na makikita sa poster at bisitahin din po ang FB page ng ITCPH para sa kabuang detalye. Para naman sa ating mga kabataan, bukas ng aplikasyon para sa 2026 Mentoring and Attracting Youth in Agribusiness o MAYA Internship Program. Ito ay 6 na buwang pagsasanay na may mentorship, skills training at 20 weeks na on-site internship upang ihanda ang kabataan sa agribusiness. Maaring pumili sa entrepreneurship track para matutong magnegosyo o employment track para magkaroon ng karanasan sa mga agriculture-related offices. Kabilang sa benepisyo ang 500 pesos na allowance per day, employment opportunities at startup support para sa mga kwalipikado. Bukas ang aplikasyon mula February hanggang March 2026. Bisitahin lang ang pinakamalapit na ATI Regional Training Center o tingnan ang kanilang official social media page para sa kabuang detalye. At abangan ng iba pang mga announcements mula sa ATI, i-follow po sila sa Facebook, sa X, Instagram at TikTok na naka-flash na po sa ating mga screens at bisitahin na rin po sila sa kanilang website sa www.ati.da.gov.ph. Yun lamang po ang ating mga balita. Alright, thank you Karen. 17 minutes, makalipas ang 3:00 ng hapon. Babalik po tayo. Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako.
Kaya dito ako sasubok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. MBC Milliones. MBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy
Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ito muna ang ating Techno Tip number 1. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Ka-Agri, alam mo ba na ang organically grown fruits and vegetables ay mas ligtas at masustansya dahil walang halong synthetic pesticides at fertilizers? Nakatutulong pa ito sa kalusugan ng lupa at kapaligiran. Kaya't piliin ang aning organiko para kalusugan at kalikasan ay panalo. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Okay, partner, narito na ang ating mga panauhin sa... Nasa Zoom na ba sila? I think nasa Zoom na sila, Oo. ready na. Oo. Ready na So, ba sila? ipakilala na natin sila, no? Sila ang owners ng Organician Urban Farm. Si Sir Christian po ay isang dating seaman at fireman. Ngayon, farmer na siya. At si Miss Elaine naman, former cabin crew. Ngayon naman ay inspirational speaker na. At multi-awarded sila, partner. Awarded Outstanding Urban and Peri-Urban Agriculture Garden, Macro Garden Farmer, second placer, National Winner 2025. Outstanding Micro, Small and Medium Enterprise o MSME, Micro Enterprise Category 2025, Micro, Small and Medium Enterprise o MSME Awardee ng 2024 at Go Negosyo Balikbayan Awards winner 2024. Welcome po sa Agri Asenso si Sir Christian Castañeda and si Ma'am Elaine Therese Castañeda. Magandang hapon po and Happy Valentine's Day po sa inyong dalawa. Hello po, Happy Valentine's. Wow! Pwede po bang paabot dito niyan? Biglang ganun eh. Sir Christian. Hello po. Sir Christian, kayo ba propose uli kay Ma'am Elaine? Oo nga. Parang yun yung naramdaman namin eh. Pero ang ganda ng bouquet nyo. Ayan ba yung ano? Edible bouquet. Yeah. Apo. Anong laman yan? Anong meron niya? Anong parang... Ayan, Ma'am Elaine. Magandang hapon, Ma'am Elaine. Oo. Hello, hapon po. Ano? Sir and Ma'am Karen, this is our edible bouquet. So basically coming from our garden and some are partner farmers also, like the beetroot. We have the beetroot, yung lettuce freshly produced here. We also have the kale. We have the pandan. Tapos yung ating, yung sa side, sorry. Yung itong cover natin, actually this is a bag. A bag? Yan. Oh, taray. So pagka-open nila, they can use the bag. They can start the... With sauce, of course. With sauce na to, together.
So, pagkagawa nila niyan, pwede na nilang kainin together to have a happy and healthy relationship. Ang galing. Oo, kasi yung iba nga naman, yung bulaklak kasi Flowers. Oo. Yung bulaklak kasi pag natuyo, pag Wala na. pag nalanta. Oo, itinatapon na lang natin. Correct. Ito ano lang yata ho ang Caesar salad dressing lang yata ang katapat niyan eh. Oo nga. Oo. We also create our own salad dressings from different, kumbaga, ingredients that we created also. So, yun para may pilihan sila. Tapos, kung hindi naman sila sure, kami na yung nag-aano sa kanila kung ano yung gusto nila salad dressing. But all made from here din. Kami din yung gumagawa ng salad dressing. Okay. Sige po. Sir Christian and Ma'am Elaine, kasi meron po kayong award noong 2024, yung Go Negosyo Balikbayan Awards. So, ibig sabihin po, nagtrabaho muna kayo sa abroad, tama po ba, bago po kayo bumalik dito sa Pilipinas at nagnegosyo? At sa barko ba kayo nagkakilala? Talagang ganun yung sundot eh. No? We're high school friends, yun. Then eventually we part ways. Ako nasa barko na for 5 years and then eventually hindi siya nakati sa akin sa Qatar ba? Ay, taray. Ako pala yun. And then I gave up yung pagbabarko and then eventually nag-fireman doon sa isang oil and gas industry. In Qatar. Si Ma'am Elaine Sinundan ko naman, Sinundan mo sinundan ni si Christian, si Ma'am ay, Elaine. taray. Si Ma'am Elaine naman po ay former cabin crew. Yan, ma'am. So, ngayon naman po ay inspirational speaker and then farmer na rin. Tama po ba? Ano naman po bakit po kayo na in love kay Sir Christian? Charot. Siguro nagkataon din we both love healthy food. Yung lifestyle namin very healthy din. We invest in yung nag-workout kami din, may sports din, ganyan. Tapos parang nagli-link na rin siya sa kakainin namin. So while we are in Qatar, gumagawa na kami ng food namin. Tapos na-discover niya dun yung hydroponics. So sakto din, kinakain namin yung tinatanim niya. Tapos ako din, coming from a flight, nagdadala din ako ng mga healthy food din, tapos mag-experiment kami together, anong kakainin namin, mga ganyan. Siguro, eventually naisip namin, if we're going home, why not bring the things and the ideas that we've known all over the world, parang ganon. Tapos inuwi namin dito, shinare namin sa community. Tapos, yun, parang siguro kung ano din yung meron kami, sinishare lang din namin dito. Bakit bakit organic Kian? Kian ba yun o Kian? Organic Kian. Yeah, organic yan. So, basically that's my my nickname. Yun. Galing sa inyo. Yeah, but of course, like organic yan, parang ganon. Yan. So, organic yan. those plants, those bok choy are grown naturally. Yan. Okay. Tapos, sino po sa inyong dalawang taga South Cotabato, tama po ba? Kasi doon po situated yung farm. Bakit po, taga doon po ba kayo? Or naghanap po kayo ng lugar na conducive po para sa inyong organic farm? Both of us are from here talaga. Tapos, yung naisipan namin before na pumunta din ng abroad, parang gano'n. Tapos eventually naisip namin, uwi tayo dito. So, yun. Tapos, yung nakauwi na kami, parang good din. Kasi here, the community, medyo mahirap in a way na we have to introduce some of the healthy, Pero maganda yung opportunity to share din sa South Cotabato yung knowledge na may opportunity to learn pa. So yun yung nangyari. So maganda yung naging effect din dito. Ma'am, yung farm ninyo, yung farm ninyo, gaano kalawak po ito at kailan to nag-start, gaano kalawak at ano ang mga nasa loob ng farm?
It all started with sa bahay lang, 400 square meter before. Yun. And then eventually, sa likod lang din ng bahay, we found this place where the lot, no? So 1,500 square meter ngayon. 1,000, just only 1,500 square meter. But we both have this dalawang system, the naturally grown, yung sa soil grown, and then yung hydroponics. Aeroponics. And aeroponics na rin. Okay. And then meron po akong nakikitang mga photos po na pinadala po ng ATI. Parang may cafe po ba? Parang may mess area, tama po ba? Yes. The concept is garden to table. So, okay. parang pag na-maximize kasi yung space is too small, pero parang mukha siyang big ang pagka-setup namin. Kasi, syempre, sometimes when it's limited, you get to be more creative. So, ginawa namin sa entrance pa lang, nandun na yung mga lettuce. When you get inside, on your left side, you will have the big, we call it slung, or like the big cottage that, people are relaxing and Yan. eating, ganyan. Tapos pagkapasok mo may lounge na naman na part. So parang every angle kumbaga may area to to enjoy kasi para walang wasted corners, ganun yung concept. So na-maximize po talaga, Ma'am Elaine, and Sir Christian. Ang ganda nga naman talaga ng concept. And then parang may mga nakita rin ako na cottage doon. So pwede pong, kumbaga, i-rent out po yon ng barkada o family pag may special events po sila. Ganun po ba yon? Yes. We are also conducting yun nga mga, let's say, for OFW seminars, for hydroponic seminars, yung mga healthy living, mga ganyan. Nagkakandak kami niyan doon sa big cottage na yun. Then the small naman, yes, they can rest there as long as they order the food from the cafe, and then they can rest from there for free. Yan. For free. Ayan. Sige nga, pag makabisita po kami dyan ni partner sa South Cotabato, sasadyain namin yan. Pero tanong muna natin, partner, sila Ma'am Elaine tsaka si Sir Christian about yung edible bouquet. So, bakit po ito yung naisip ninyo na product? Ano po yung inspiration? And ano nga po yung meron po ba tayong iba't ibang klaseng edible bouquets? Actually, we really thought of it dati pa na parang, 'di ba, pagka nagbibigay tayo ng not only in Valentine's but also in special occasions na nagbibigay tayo ng flowers and all. Most of the flowers that we have here are also edible. So naisip namin pagka may event or may birthday, may anniversary, Valentine's, why not give ng something na hindi natin nasasayang? Anyway, nandito na rin sa garden natin. Tapos ang ganda ng freshly picked kasi siya. So makikita mo yung colors, yung green, yung red niya, it's really vibrant in color. So naisip namin gawan kaya natin to ng concept na something na different. Hindi siya sayang, different siya, nakakain siya. Yun. Yun bang yung inyong mga bulaklak at saka yung mga ginagamit po ninyo all year round po yan, talagang kahit hindi Valentine's, kahit walang for all occasions. Opo, kahit anong oras umorder pwedeng igawa ninyo. Pwede po. Pwede. So, ano pong klaseng mga bouquets ang pwedeng orderin? Parang meron bang parang ano ba 'yon? Chop suey bouquet. Kasi pang chop suey, parang ganun po ba? Pa-explain naman po, Ma'am Elaine and Sir Christian. Before, gumawa din kami ng other bouquets. Meron kami may mga broccolis din, may mga yung white cauliflower, may mga ganyan. Kaya lang sometimes we really have to choose kung organically grown ba siya, pesticide-free ba siya. So sometimes it's kind of limited kung ano yung gagamitin talaga namin for an edible bouquet. Hindi lang siya for the sake of aesthetic but also for the sake of food security. Kailangan yung kakainin talaga natin for safety. Kakainin natin is really, confident tayo na
salad gagawin natin or lulutuin man natin, it's really good for our body. So as of now, ang ginawa namin, we created 3 different varieties actually. And ito yung, as of now, ito muna kasi we really have to make sure na yung ginagamit namin is yun safe. Pero yes, may mga iba din na edible bouquet din sa ibang, I think sa ibang lugar dito sa Philippines, they really created very beautiful edible bouquet also. Na nakita ko rin online. Pero kakaiba yan kasi, partner, eh. Madali bang natanggap nung mga target market ninyo po yan? Hindi ba nung una, teka muna, parang kakaiba ito, parang ito? baka pag binigay ko ito kay Mrs., ihampas lang ito sa akin kasi ano bang gusto ni Mrs.? Ano ba? Sir Henry, they love it right away when we introduce you to sa market, and then marami kagad na pag-appreciate. Ang isang factor din is because we're selling the red immunobooster, which is the red beetroot that we're using. So they're already familiar kung anong gagawin nila sa beetroot. Sabi nila, noon, nahirapan kami mag-sell. Ano to? Paano natin gagawin to? Paano natin gagamitin? Paano natin kakainin? So in our menu, we already have the beetroot salad. We already have the juices. So familiar na sila. Pag bibili nila, okay, pwede natin tong gawing shake. Pwede natin tong gawing salad. That is already a salad dressing. So hindi na sila nahirapan kung anong gagawin nila pagka receive nila nung bouquet nila. Pero meron kayong mga concept for different occasions. Halimbawa, pakigawa nyo nga po ako kasi anniversary, birthday, or pang ano lang po, pang sip-sip lang kasi nag-away po kami. May mga ganun bang... Huwag naman sip-sip, panglambing. Panglambing. Sabi na simple lang, this is quite not really expensive. Okay naman to, pero I want more something mas mura. So yung lettuce pa lang, dalawang lettuce or tatlong lettuce, and then they have the bouquet na rin. Yun, so pwedeng-pwede. Okay. Kumusta naman po Sir Christian and Ma'am Elaine yung benta ngayong Valentine's? Marami po bang orders? Yes. Very good yung bouquets natin for Valentine's. At least a lot of people are already opting for an edible bouquet more than flowers. But still, flowers are beautiful, of course. Pero siguro mas marami na rin kasi gusto na practical, hindi nasasayang, and then healthy. Oo, di ba? Kasi bibilhin mo rin naman para worth it na rin. Oo, di ba? Okay. At saka, malay mo, baka mamaya may mag-come up na rin si Sir Christian ng mismong roses pero edible, di ba? Baka biglang isang araw in the future, di ba? Gumamela Pero hindi ho ba naman talaga yung roses are edible. Yun lang nga lang, and even yung other flowers, but sometimes nasispray kasi sila. So yun yung mga danger doon. Nakakain naman yan Hindi lang tayo na orient talaga na kinakain sila. Di ba? Halimbawa, yung petals ng rose, petal ng gumamela. I understand yan. Ginagarnish sa mga pagkain yun di ba? Sa minsan. Tapos, sinasabi naman ng mga waiter and chefs na edible naman po yan. Pwede ninyong kainin. Yun lang siguro nga. Dahil hindi na orient na, yung roses, pagka medyo lanta na, igisa natin, lagyan natin ng giniling para hindi masayang. Tama. Anyway, so, mas pagka Valentine's kagaya rin po noong mga ibang bulaklak, mabenta po kasi talagang ang Valentine's kasi talagang yan ang romantic occasions so malakas ang benta kanin nyo ngayong Valentine's. Yes. Opo. Sige. Okay. Hindi na po namin alamin kung magkano at baka nakikinig po yung mga kolektor may handa pa yung mga resibo. 44 minutes, partner. Bawalik po tayo sa Agri-Asenso. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit man siya. At di masakit sa kamay. Isang labanan yan. Hello, pahinga! Hello, pride, more blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Tutukan ang Techno Tip.
Ngayong Valentine's Day, hindi lang bulaklak ang pwedeng iregalo. Pwede ring edible bouquets. Ginagawa itong mas espesyal gamit ang lokal na ani gaya ng prutas, gulay at tsokolate mula sa ating mga magsasaka. Edible bouquets, regalo na kakaiba, masarap, makabuluhan at gawa ng magsasaka. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Ayun, partner. Kasama pa rin natin ang Edible ating bouquets. panauhin mula sa Kian Farm. Organic Kian Urban Farm, si Sir Christian and si Ma'am Elaine na talaga namang yumabong din ang kanilang pagmamahalan dahil sa organic na gulay. O, diba? Ayan, gusto Kasi ko... ang kanilang pagmamahalan ay walang halong kimikal. Correct. Hindi rin Organic. toxic. Organic siya. O, diba? Yun nga, gusto ko lang din maitanong sa kanila kasi syempre, parang relationship din na may mga ups and downs. Ang pagpapatakbo rin po ba ng isang organic farm ay may mga challenges? Kung meron man po, ano po yung inyong hinarap na mga challenges at ano po yung ginawa ninyo para ma-overcome po ito, Sir Christian and Ma'am Elaine? Minsan no ba naisip nyo na balik na lang tayo sa abroad? Ay, oo nga, no? Parang mahina ang kita ang kitaan dito. Or laging kunyari hindi dekalidad yung mga unang lumabas na mga produkto, parang ganon. Go ahead po. Nung nag-umpisa talaga kami, ang hirap kasi nobody knows ano yung lettuce sa amin. Ang alam lang namin dito noon, may iceberg kasi yun lang yung available sa market. Tapos lalo na yung kale, mas lalong hindi talaga alam sa market. Eventually, yung nagkaroon ng mga Korean restaurants and all, yun na-introduce na yung, okay, pwede pala yung ganitong klaseng lettuce, ganitong ano. Hindi naman kami nagkaroon talaga ng big problem in terms of nagkaroon ng failure yung production. Minor, may mga ganyan, kukonti lang. Pero most likely, market talaga yung biggest challenge namin. Kasi yung naging mission talaga namin dito is to educate people eating healthy. So, start tayo, sabi naming dalawa, start tayo sa ano lang muna, kale, lettuce, or even arugula. If not arugula, the holy basil. Kasi the holy basil is the queen of all herbs. Kale is the king of all vegetables. Sabi ko, wala nang matutumba pa sa dalawang king and queen kung in terms of health. Kaya lang, kailangan talaga nating i-share to sa community kung ano talaga yung mga benefits niya. So yun talaga yung naging biggest challenge namin nung nag-start kami 2020. 2020, yeah. Parang ganun. Tapos pandemic pa. Actually, actually, pala talaga start pandemic. On my Ma'am Karen, sa weather of course, let's say just last year, yung 3 months talaga dito sa Mindanao, yung walang ulan, mga ganong factor. Yung puro ulan na naman, the whole month, mga ganon. So yun yung by far every year na challenge ng isang farmer, basically not me, pero the whole farmer naman siguro. Okay. Pero ano naman po ang naitulong po ng ATI po sa inyo at ng DA at ng gobyerno po natin para ma-overcome nitong mga nabanggit nyong mga challenges? Meron po ba silang mga programs na nag-enroll po kayo doon, nag-training po kayo? Please tell us all about that po. First talaga yung nag-believe sa amin nung 400 square meter pa lang, naging learning site na si Organic yan. ATI Region 12 believe on us on making this Organic yan, yung parang bahay lang namin sa backyard lang, to become a learning site for agriculture. So yun, they gave us some amount to start with a small something kung saan man namin ginamit. And then eventually on my part, I studied yung sa organic agriculture sa TESDA, yun. And then, yun na nga, yung mga products namin talagang kulang na sa supply. They demanded let's say, kale, arugula, and some other herbs dito sa organic yan, sa Corondal City, sa South Cotabato, yung mga products. And eventually, we scale up
a little bit, no? So yun na partners with the DA, and then yung program nila sa national or urban agriculture. Yun yung so far sila yung talagang naging partners ko with the DA. Oo. Teka muna pala, since kayo po may mga exposure sa airline, sa barko, Sa mga barko. hindi ba magandang, may market ba kayo ngayon na mga eroplano o mga opisina ng airline company? Nag-distribute ba kayo ng, hindi ba nyo plano na itap sila as your market? Kasi baka yung mga for sure, yung mga nagta-travel, minsan naghahanap din sila ng mga organic and healthy salads habang sakay ng eroplano, di ba? No? Yes, maganda talaga yung idea. Noon, nung nasa airline pa ako, inisip ko talaga sabi ko, sa susunod, gusto ko mag-produce ng yung mga healthy food sa plane. Kasi meron din kaming options na mga, like healthy food talaga, especially morning, may mga healthy shots kami, mga ganyan. Pero nung nandito na ako, medyo malayo kami sa airport. So, binibigyan namin ngayon na market as of now is yung community dito pa lang talaga kasi dito pa lang ubos na siya. Yeah. Pero sabi namin talaga magsa-scale up kami along the way. Mas maganda talaga. Yeah. Yun nga, sabi ko, noon naging pangarap ko, yan, tama talaga yun sir, na yung airline, sinabi ko talaga yan sa self ko noon. Baka abot din tayo dyan pag Very good. from here alone is we can scale up more. Yun. Teka ho pala, yung inyong farm ba pwedeng may mga mag-walk-in, bumisita, partner? Oo nga pa. Parang Farm visit. pick and pay, pick and prepare, parang ganon. Gusto namin kumain ng fresh salad, pupunta kami dyan sa inyo. Magdadala na lang kami magdadala ko ng Tupperware. Ng Tupperware. O ng pang Sharon. Pwede ho ba yun? Yes, Sir Henry and Karen, sabi nila, this is for us, yung kanilang i-prepare na food. Then, can I pick yun? Talagang pinapa-pick din namin sila. And then, yun, take a picture and all. Pero they can see naman yung mga aming walk-ins, no, they can see us, picking, yun. And then from orders of fresh produce, walk-ins, yes, but before that, sometimes mga or mostly or nakabook na sa hotels and sa mga cafes din yung every morning pinipick up din nila. Wow, okay. Very good. Tapos nabanggit niyo rin, Ma'am Elaine and Sir Christian, na kayo po yung farm niyo po ay isang ATI learning site na po. So, how many times, paano ba to? In a year po kayo nagsasagawa ng mga paano ba to? Lectures, mga trainings dyan po sa Seminars, ating farm po. Most of the time talagang they tap us out. I really don't know na last year kung nakailang speaking engagement ako with ATI and then the DA and some other agencies na rin. No, we partners with OWA, with the DOST, yon. So sa public hospital din si Ella. So yun, I can't remember anymore, pero yes, we are engaged with them, with our Very active. active sa pag-share ng knowledge. Alam mo, siguro itong mag-asawang ito, they find their purpose. No? Nakita ninyo yung inyong purpose sa daigdig na ito, sa ibabaw ng mundong ito. Correct, oo. To spread healthy, healthy living and healthy eating. Kasi yan ang kailangan natin talaga. At salamat, sapagkat alam ko malalaki ang sweldo ng mga ito, partner, hindi no doubt about it. Pero nung nasa abroad, pero pinili nilang mag-venture sa ganito. Ang motives nila is to orient the community about healthy living, and then ito na sila ngayon. Isang pagsaludo rin po sa inyo. By the way, saan kayo makokontak? Paano po ba kayo baka mayroong mga nakikinig gusto at nanonood sa mag-order atin? ng ating edible bouquets. Opo. They can go sa Facebook page, which is Organic Yan Urban Farm.
And they can contact us there also. May number din kami doon if in case they want to order or they want To dine in. to come over. Actually, like from mga friends din namin from here na nagdadala din ng mga immune booster drinks. We normally freeze it and then we put it on a freezer bag, dinadala nila sa Manila, mga ganyan. So if they wanna contact us, tapos may friends sila dito, we can always bring it there. And then some tour, they can contact the page. Ayan, so For the naka-flash tour. na po sa screen ang kanilang Facebook page and contact numbers. Right. Okay. Sir Kian, Ma'am Ella, salamat po ng marami. Thank you po sa inyong joining dalawa. us. Afternoon. Valentine's po! Happy Thank you so much, Ma'am Karen. Salamat po. Yes, and also to nag-invite sa amin dito si Ma'am Niet, si Sir Justin, and all the ATI Central na invite for us to share. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Salamat Thank you po. Alright, partner. Naku, kakatuwa naman. At yan si Sir Christian at si Ma'am Elaine, ayan, para sa kanilang Organikian Urban Farm. So maraming salamat po. Sana ay na-inspire din po kayo sa ating mga guests ngayong hapon na ito. Mag-enroll po sa libreng online courses sa e-learning portal po ng ATI. Naka-flash po sa screen ang ating link, www.elearn.e-extension.gov.ph. Pwede rin po tayong mag-subscribe sa YouTube channel ng ATI Central Office para sa learning videos on agriculture. Naka-flash na rin po sa screen. Abangan na sa kanilang Facebook page ang ipopost na highlights tungkol sa naging topic natin ngayong araw. Bisitahin lang po at ATI Interactive. I-follow din sila sa Instagram, sa X at TikTok at ATI Interactive para sa iba pang impormasyon at content. At para sa iba pang katanungan at topic suggestions, tumawag o mag-text sa Farmers Contact Center na naka-flash na rin po sa ating mga screens. Alright. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ngalan po ni Ma'am Niet Arceo, ang Assistant Director ng ATI. Kami po ang inyong naging ka-Agri Asenso ngayong hapon. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Hanggang sa susunod na Sabado, sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit, tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Asenso.